Sa mapagpalang araw po sa ating lahat mga brothers and sisters, my devotional verse for today ay mababasa po sa John chapter 12 verse 25 to 26. Ang taong nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat na sumunod sa akin, at saan man ako naroroon ay naroroon din siya. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Purihin po ang ating Panginoon sa kanyang mga salita. Ito po yung mga panahon ng ating Panginoong Hesus ay pupunta po sa Jerusalem. This time, ito po ay para i-celebrate yung pista na Pasko. At siya po ay tinubog ng maraming mga tao, gawa nga ng kanyang mga ginagawa ng mga miracles, and specifically doon sa time na binuhay niya si Lazaro. At dito po sa verse 25, mababasa natin dyan na that God will reward us according sa ating mga ginagawa. Sabi nga dito sa Romans chapter 2 verse 6 to verse 8, sapagkat igagawad niya sa lahat ng mga tao ang naaayon sa kanilang mga ginagawa. Buhay na walang hanggan ang ibibigay niya sa mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti at naghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan. Ngunit matinding galit at puot at ang sasapitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sumunod sa kasamaan. So ito po yung sinabi ng ating Panginoong Hesus na ang taong nagpapahalaga sa kanyang buhay ay tunay nga na mawawalan nito kapag binubuhos natin yung mga oras natin sa mga bagay dito sa mundong ito na alam naman po natin na may mga hangganan. At ang tinutukoy ng ating Panginoong Hesus dito na buhay na walang hanggan, ito yung mga panahon na tayo po ay naglilingkod sa Kanya. Alam po natin that as Christians, we believe that there is life after death, di ba? Dito po sinabi ng ating Panginoong Hesus na that there is an assurance na kapag tayo po, dito nga sa verse 26, kapag tayo po ay gusto nating naghahangad tayong maglingkod sa Kanya at gusto nating sumunod sa Kanya, that there is an assurance na tayo po ay pararangalan ng Ama, no, na ating pinaglilingkuran, na ating Diyos na ating pinaglilingkuran. And we all know that we attain this grace through Jesus Christ, our Lord and Savior. Dito po sinabi po sa pahayag in Revelation chapter 21 verse 3. Ito po yung parangal na ipinangako ng ating Diyos para sa mga taong naglilingkod sa Kanya, nagpatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Dito po sa pahayag chapter 21 verse 3, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila, at papahiran niya ang bawat luwas sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Purihin po ang ating Panginoong Diyos sa kanyang mga ipinangako sa ating lahat na naglilingkod at nagpapatuloy sa pagsamba sa Kanya. Kaya nga mga brothers and sisters, this verse is an encouragement sa bawat isa sa atin na tayo po ay kumapit sa ating pananampalataya, lalo na in these end times na marami talagang mga pagsubok na tayo ay ilalayo sa ating sinasamba na Diyos na buhay ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga tayo po, hold on lang po tayo sa ating paglilingkod, no, sa ating Panginoon, at alam naman po natin na kung ang ating Panginoong Hesus namatay at after 3 days siya po ay binuhay ng ating Diyos, ganun din po tayo. There is life after death. No? There is life in Jesus Christ, our Lord and Savior. Pagpalain po ang lahat. Tayo po ay patuloy sa paglilingkod at pagpupuri sa Kanya. God bless po.